O ito na mga kababayan, bistado na. Bistado na ang galawan ni Bindalo, Erwin Tulfo mga kababayan. Ano? Pero bago tayo patuloy sa ating pag-usapan, ako muna nagbabati ng magandang hapon sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Ito na mga kababayan, lumabas na ang katotohanan. Kaya pala, itong si Erwin Tulfo mga kababayan, galit na galit kay VP Sara Duterte at gustong gusto nito mga Tulfo na ito na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, may balak pala sila mga kababayan na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Gustong maging Vice President itong si Bindalo mga kababayan. Gusto niyang maging Vice President siya sa darating na 2028 presidential election kay Lini Lugaw mga kababayan. Lugaw for President, Bindalo for Vice President. Utang anak. Mga lusaw ang utak mga kababayan. Kaya pala atat na atat itong si Erwin Tulfo mga kababayan na ma-impeach si VP Sara Duterte para wala na silang malakas na kalaban. Nagtaka ako nitong taong ito mga kababayan. Kasi noon nga, itong si Erwin Tulfo, grabe ito. Kung makapagtanggol kay VP Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ang tatapang ng mga ito eh. Pinagtatanggol talaga nila itong mga Duterte noon mga kababayan. Kay Trillanes, pinagmumura si Trillanes. Si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros. Yang si Lini Lugaw na yan, pinagmumura yan noon. Nitong si Bindalo mga kababayan. Pero ngayon, kain suka ang hayop mga kababayan. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Asa na? Sabay-sabay na natin itong panoorin. Yan na. Sana walang sounds. Balik natin. Tiga lang ha. Wait lang mga kababayan. Sa eleksyon, lumutang ang usap-usapan na pwedeng ipagtapat kay Vice President Sara Duterte ang tambalang Robredo Tulfo sa eleksyon 2028. Yan ay matapos bigyang kulay ng ilang netizen ang pagbisita ni Senator Erwin Tulfo sa Naga City ngayong araw. Narito political update kay Jude Ika. Naging makahulugan para sa mga netizen ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na magkakampi dapat sa pag-angat ng mga buhay ng mga Pilipino. Matatanda ng pamilyar na salitang politikal na may kaugnayan kay Robredo tulad ng kakamping at angat buhay na pangunahing advokasy ang isinusulong ni Robredo mula noon hanggang ngayon. Dahilan ito, hindi na tinantanan ng usaping politikal na may kaugnayan kay Naga City Mayor Leni Robredo sa umano'y totoong plano nitong pagtakbo sa pambansang halalan sa taong 2028. Ayon sa mga umuugong na kwento, isa sa mga inaabangan ang tandem ni Leni Robredo at Senador Erwin Tulfo. Sa mga nakaraang survey, lumabas ang malakas na tambalang Robredo-Tulfo sa 2028 na posible umanong ikatalo ni Vice President Sara Duterte. Batay sa Facebook post ni Robredo, hindi politikal ang pakay ng senador, kundi sa pagtulong sa mga proyekto ng lungsod, partikular sa Peña Francia Redevelopment Project. Ayon kay Mayor Robredo, nangako umano ang senador ng karagdagang pondo sa nasabing proyekto na lubos namang ipinaganap ng alkalde ng lungsod. Samantala, pinahayag naman ni Senador Erwin Tulfo ng kanyang pagbisita ay personal at nais umano niyang suriin ang mga pampublikong programa sa lungsod. Mahalaga umano ang ugnayan ng Senado at mga LGUs para matiyak ng pambansang budget ay totoong naisa sa katuparan ang mga proyektong papakinabangan ng publiko. Para sa Politico Nightly, Jude Ika. Teka lang. Yun ang mga kababayan, sila daw ang magpapataob kay Vice President Sara Duterte. Malakas daw ang tambalang, ayon sa balitang ito mga kababayan malakas daw ang tambalang Erwin Tulfo, Lini Robredo for President, Bindalo, Erwin Tulfo for Vice President. Kung malakas yung inyong tandem, Erwin Tulfo
kung talagang naniniwala kayo na kayo'y malakas, dapat itigil nyo na ang ginagawa nyong impeachment dyan laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi halatang halata naman talaga mga kababayan na wala naman talagang ibang pakay. Itong mga senador na ito, na mga tuta ni Bangag mga kababayan, wala namang ibang pakay ang mga yan. Kung hindi, ma-impeach si VP Sara Duterte para hindi na makatakbo sa darating na 2028 presidential election. Kasi nga mga kababayan, pag once na manalo si Vice President Sara Duterte, tapos ang kaligayahan ninyo, yung ilang malita ba ang napunta kay Erwin Tulfo? 8 malita? Nako po, yung 8 malita na napunta kay Erwin Tulfo mga kababayan, iisipin nyo na lang kung anong mangyayari kay Erwin Tulfo mga kababayan. Kaya nga takot na takot ang mga yan. Pati nga yung kanyang kapatid, itong si Rapi Tulfo mga kababayan, takot din. Kasi nga, siguro naman nakatanggap din ng mga malita yung mga yan. Talagang binubusog sila ni Marcos mga kababayan para nga kakampi kay Marcos ang mga ito. Noon mga kababayan, galit yan kay Marcos, galit yan kay Robredo, galit yan kay Trillanes, galit yan kay Risa. Ngayon mga kababayan, itong si Erwin Tulfo, kulang na lang, magbiso-biso na sila ni Trillanes mga kababayan. Ganon ka-traidor itong mga Tulfo na ito. Noon mga kababayan, talagang hangang-hanga ako sa mga Tulfo na yan. Kasi nga kung makikita natin siya kailang mga programa, aba, ang tatapang. Talagang tumutulong sa mga mahihirap. Talagang makikita mo, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng tulong. Pero mga kababayan, kung inyong iisipin talaga, yung kanilang mga tinutulungan ay para lang ginigisa sa sarili nilang mga mantika. Ginagawa din nilang content yan mga kababayan sa kanilang YouTube channel, sa kanilang programa. Magkano ang kinikita ni Rapi Tulfo, ni Erwin Tulfo sa kanilang kanilang mga social media account? Milyon mga kababayan. Tapos tumutulong lang sila 100,000. Pero ang kinikita ng mga kababayan, milyon. Ganon sila kaswapang, ganon sila ka gulang mga kababayan. Kaya kung tatakbo ng Vice President si Rapi Tulfo, ngayon pa lang bagsak ka na, Erwin Tulfo. Kahit sinong Tulfo mga kababayan, wala yan, matatapang lang yan noon sa kanilang mga radio program, sa kanilang mga programa sa radyo. Pero pagdating sa Senado, akala mo yung mga basang sisiw, akala mo yung binubuhusan lagi ng mantika mga kababayan, kaya yung kailang pakpak ay hindi makagalaw, basang-basa mga kababayan. Yun na, dito lang muna At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Berje Verhalidios ng Apulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dion, Yuri at kay Sagi. Paborito pa naman ni Mama itong si Rapi Tulfo, pero napaliwanagan ko na si Mama. Huwag na kayong magpa-uto sa mga yan dahil mang-uto yung mga yan. Wala namang ginawa yan sa Kongreso kundi sa Senado. O hindi man loko ng taong bayan. Shoutout rin kay Nicolas Esposado pala, sorry. Nicolas Esposado. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Cupcake. Shoutout kay Shirley Salvador. Dito tayo si Ma'am ng Baba. Ma'am Joyce ng Japan. Ma'am Edisa Borby. Shoutout. Sila yan. Shout out na rin kay Anchor of the Heart. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, Jeannie Gordu. Shout out kay Henry Anaclito. Shout out na rin kay Alraid. Shout out na rin kay Benedicto Jr. Kay Jose Di Gracia. Shout out na rin kay Rod TV, kay Edgar Tuisa, at kay Angel Lucas. Yun naman lang, dito lang muna. At sa mga shout out na kayo, tapos na si Eduardo Benedicto pala. Sa mga hindi na shout out, pasensya na. Medyo madami yung mga komento, hindi natin mabasa lahat. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.